Huwag kang mag-skip. May lumabas na ang opisyal na SSS at GSIS pension schedule para sa February 2026. At may balitang 12,000 minsan ang payout na pwedeng makuha ngayon. Pero hindi lahat automatic. May kondisyon at deadline na dapat mong malaman para hindi ka maiwan. Panoorin hanggang dulo para malinaw sa'yo kung kasama ka ba o hindi. At mag-subscribe ka na ngayon dahil itong channel na ito ay para talaga sa atin. Dito ko araw-araw ibinibigay ang SSS pension payment updates, late payments at pension crisis alerts sa Pilipinas para walang senior na mabibigla o mawawalan ng benepisyo. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta na ang ating mga kababayan? Lalo na sa ating mga retirees at senior citizens na naghihintay ng kanilang pensyon ngayong darating na February 2026. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang napakahalagang bagay para sa milyon-milyong pamilyang Pilipino, ang pension schedule para sa SSS at GSIS para sa buwan ng February. At oo, may exciting news tayo tungkol sa 12,000 minimum pension na available na ngayon. Kaya kung kayo ay isang pensioner o may miyembro ng pamilya kayo na umaasa sa pensyon, ang impormasyong ito ay lubhang mahalaga para sa inyo. Kaya siguraduhing panoorin hanggang sa dulo dahil ibabahagi namin ang lahat ng mahahalagang petsa, ang mga requirements at lahat ng kailangan ninyong malaman para masiguro na makukuha ninyo ang inyong pensyon sa tamang oras at walang abala. Magsisimula ako sa pagsasabi na para sa marami sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga senior citizens na nagtrabaho ng husto buong buhay nila. Ang buwan ng pensyon ay hindi lamang numero. Ito ang kanilang kabuhayan. Ito ang bumibili ng pagkain sa mesa. Ito ang bumabayad ng kanilang mga gamot. At ito ang nagbibigay sa kanila ng dignidad sa kanilang golden years. Kaya napakahalagang updated tayo sa schedule, aware sa proseso at handa sa lahat ng requirements. Ngayon, maraming tao ang nagtatanong tungkol sa 12,000 minimum pension na nabanggit natin at oo, totoo ito. Nangyayari na ito at ipaliliwanag natin kung sino ang qualified, paano makukuha at kailan ninyo ito aasahan. Ang pagtaas ng minimum pension ay matagal nang hinihintay na pagbabago at para sa marami sa ating mga retires, ito ay kumakatawan sa malaking pagpapabuti ng kanilang buwanang kita na lalo na mahalaga dahil sa tumataas na presyo ng bilihin, ang pagtaas ng presyo ng mga basic commodities at ang mas mataas na gastos para sa healthcare at mga gamot na kinakaharap ng ating mga seniors araw-araw. Pag-usapan natin muna ang SSS pension schedule dahil ito ay nakakaapekto sa karamihan ng mga private sector workers na nag-contribute sa Social Security system sa buong kanilang taon ng pagtatrabaho. Para sa February 2026, inilabas na ng SSS ang kanilang pension schedule. At tulad ng dati, ang mga petsa ay nahahati base sa huling numero ng inyong SSS number na isang sistema na matagal nang ginagamit para siguraduhin ang maayos na pamamahagi at para maiwasan ang mahahabang pila sa payment centers at ang overcrowding sa mga ATM machines. Kung kayo ay SSS pensioner at ang inyong SS number ay nagtatapos sa isa o dalawa, asahan ninyo na ang inyong pension ay makakredit na or available na para i-withdraw simula sa unang linggo ng February. Karaniwan ay nasa February 3 hanggang 5 depende sa inyong payment method kung through bank deposit, ATM card o counter withdrawal. Para naman sa mga may SSS numbers na nagtatapos sa 3 or 4, ang inyong pension ay magiging available sa ikalawang linggo. Karaniwan ay nasa February 10 hanggang 2. Habang ang mga may SSS numbers na nagtatapos sa 5 o 6 ay aasahan ang kanilang pensyon sa paligid ng February 17 hanggang 19. Kung ang inyong numero ay nagtatapos sa 7 o 8, makukuha ninyo ang inyong pensyon sa ika-4 na linggo mga February 24 hanggang 26. At sa wakas, para sa mga ang numero ay nagtatapos sa siyam o 0, ang inyong pensyon ay magiging available sa katapusan ng February. Karaniwan ay nasa February 28. Ngayon, ang staggered schedule na ito ay dinisenyo para gawing mas efficient ang proseso ng pamamahagi, para mabawasan ang congestion sa mga payment centers at para masiguro na lahat ay makakatanggap ng kanilang pensyon sa maayos na paraan, na walang kaguluhan at mahabang oras ng paghihintay na minsan nating nakita noon. Ang SSS ay talagang nag-improve ng kanilang sistema sa mga nakaraang taon at dahil marami na ngayong pensioners ang tumatanggap ng kanilang mga bayad through direct bank deposits at ATM cards.
Ang proseso ay naging mas convenient at accessible. Tungkol naman sa mga payment methods, kung hindi pa kayo naka-enroll sa electronic payment system, lubos kong hinihikayat kayong gawin ito dahil mas safe ito, mas convenient at hindi kayo mag-aalala tungkol sa paglabas sa panahon ng masamang weather o sa mga panahon na hindi kayo masyadong makaramdam ng mabuti at maaari ninyong i-withdraw ang inyong pension sa kahit anong ATM machine na tumatanggap ng inyong card na nagbibigay sa inyo ng mas maraming flexibility at control kung kailan at saan ninyo gusto i-access ang inyong pera. Pag-usapan na natin ngayon ang 12,000 minimum pension na tinatanong ng lahat. Ito ay partikular na mahalaga dahil marami sa ating senior citizens ang nahihirapan sa mga pensyon na kinalkula base sa kanilang mga contributions mula maraming taon na ang nakakaraan noong mas mababa ang mga sweldo at sa gayon ang kanilang monthly pension amounts ay nasa mababang side din. Ang 12,000 minimum pension ay dinisenyo para magbigay ng mas sapat na safety net para sa ating mga retires na tinitiyak na mayroon silang sapat para sa kanilang basic needs kasama ang pagkain, utilities, mga gamot at iba pang mahahalagang gastos. Gayunpaman, mahalaga na maintindihan na hindi lahat ay automatic na makakakuha ng 12,000. Dahil ang inyong aktwal na pension amount ay nakadepende sa ilang factors kasama ang inyong total contributions, ang inyong credited years of service, ang bilang ng mga buwan na nagbayad kayo sa sistema at ang salary credits na ginamit para kalkulahin ang inyong pensyon. Ang 12,000 figure ay kumakatawan sa minimum pension para sa mga qualified retires na nakakatugon sa ilang criteria, kasama ang pagkakaroon ng specific number ng credited years of service. Karaniwan ay hindi bababa sa 10 taon ng contributions at pagkaedad na hindi bababa sa 60 para sa SSS o naabot na ang compulsory retirement age para sa GSIS members. Para naman sa mga GSIS pensioners na sumasaklaw sa ating mga government employees na nag-dedicate ng kanilang career sa public service, ang pension schedule para sa February 2026 ay sumusunod sa katulad pero medyo kaibang pattern. Ang GSIS ay karaniwang naglalabas ng pensions mas maaga sa buwan kumpara sa SSS, kung saan karamihan ng pensioners ay tumatanggap ng kanilang monthly pension sa huling linggo ng January o unang linggo ng February. Ibig sabihin nito kung kayo ay GSIS pensioner, maaari ninyong matanggap ang inyong February pension na kasing aga ng January 28 o 29 o tiyak na sa unang ilang araw ng February. Ang GSIS ay nag-implement din ng iba't ibang payment channels kasama ang direct bank crediting through partnership sa Land Bank of the Philippines. At iba pang accredited banks ang GSIS UMI card na gumagana bilang ATM card at para sa ilang members lalo na sa mga nasa remote areas. Ang payment ay through authorized payment centers at partner remittance outlets. Ang kagandahan ng GSIS system ay dinisenyo ito para ma-accommodate ang mga pensioners nasaan man sila sa Pilipinas. Nakinikilala na maraming retired government employees ay bumalik sa kanilang home provinces pagkatapos ng mga tao ng serbisyo sa Metro Manila o ibang urban centers. Ang 12,000 minimum pension para sa GSIS members ay subject din sa qualifications. At worth noting na maraming GSIS pensioners ay tumatanggap talaga ng higit sa halagang ito dahil ang government salaries at contribution rates ay karaniwang mas mataas kumpara sa maraming private sector positions, lalo na para sa mga umabot sa mas mataas na posisyon sa government service bago mag-retire. Gayunpaman, para sa mga nag-retire na may mas mababang ranks o mas maikling service periods, ang 12,000 minimum ay nagbibigay ng crucial support at tinitiyak na ang kanilang mga tao ng public service ay kinikilala na may pensyon na hindi bababa sa basic living standards. Mahalaga ring banggitin na ang SS at GSIS pensions ay hiwalay sa ibang benefits na maaaring entitled ang seniors, kasama ang senior citizen discount, ang PhilHealth coverage para sa seniors, ang social pension program para sa indigent seniors, at iba pang social amelioration programs na ini-implement ng gobyerno paminsan-minsan. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang kailangan ninyong gawin para masiguro na makukuha ninyo ang inyong pensyon ng walang problema ngayong February 2026. Una sa lahat, siguraduhing updated ang inyong contact information sa SSS o GSIS. Kasama ang inyong current address, mobile number at email address kung mayroon kayo.
dahil ito ang paraan ng pag-contact nila sa inyo kung may mga issue sa inyong pension o kung kailangan nilang i-verify ang anumang impormasyon. Pangalawa, kung tumatanggap kayo ng inyong pension through bank account or ATM card, siguraduhing active ang inyong card at hindi expired dahil ang expired cards ay hindi gagana at kailangan ninyong mag-request ng replacement na maaaring makapag-delay ng inyong access sa inyong pension. Pangatlo, maging aware sa authentication requirements lalo na para sa SSS pensioners dahil ang SSS ay karaniwang nag-require ng annual confirmation ng status ng pensioners para masiguro na ang mga pension ay pumupunta sa tamang tao at para mapigilan ang fraud. Ang confirmation na ito ay maaaring gawin online through my SSS portal through SSS mobile app o personal sa kahit anong SSS branch. At ang pagkabigo na makumpleto ang authentication na ito ay maaaring magresulta sa suspension ng inyong pensyon. Kaya huwag maghintay hanggang last minute para sumunod sa requirement na ito. Para sa mga hindi pa tumatanggap ng 12,000 minimum pension pero naniniwala na dapat qualified sila, kailangan ninyong gumawa ng proactive steps para ma-review at ma-adjust ang inyong pension. Ito ay kinabibilangan ng pag-file ng request para sa recomputation sa SSS or GSIS, depende kung aling sistema kayo nabibilang, at kailangan ninyong magdala ng supporting documents kasama ang inyong original pension certificate, valid government-issued ID, proof ng inyong contributions. Kung available at anumang ibang documents na maaaring kailanganin ng ahensya. Ang proseso ay maaaring tumagal ng ilang panahon, posibleng ilang linggo hanggang ilang buwan. Depende sa dami ng requests at sa complexity ng inyong case. Pero tiyak na worth it kung tumatanggap kayo ng mas mababa sa dapat ninyo. Tandaan na ang mga ahensyang ito ay may customer service hotlines at email support kung saan maaari ninyong itanong ang inyong pension status, magtanong tungkol sa requirements at makakuha ng gabay sa tamang procedures na dapat sundin. Sulit din pag-usapan ang mas malawak na konteksto kung bakit napakahalaga ng pension schedules at amounts sa lipunang Pilipino. Mayroon tayong milyon-milyong senior citizens sa ating bansa at lumalaki ang numerong ito taon-taon habang tumatanda ang ating populasyon at tumataas ang life expectancy salamat sa mas magandang healthcare at living conditions. Ang mga seniors na ito ay hindi lamang statistics or numero sa government ledger. Sila ay ating mga lolo at lola, ating mga magulang, ating mga tito at tita, mga taong nagtrabaho ng husto sa kanilang productive years na nag-aruga ng mga pamilya na nag-contribute sa nation building at karapat-dapat na mabuhay ang kanilang natitirang taon na may dignidad, seguridad at ginhawa. Ang pension system, maging SSS o GSIS, ay kumakatawan sa commitment ng ating lipunan na alagaan ang mga taong nagbigay na ng kanilang best years para sa pagbuo ng ating bansa. At kapag pinag-uusapan natin ang pension schedules at minimum pension amounts, talagang pinag-uusapan natin ang pag-honor sa commitment na yon at pagsisiguro na walang senior citizen ang maiiwanan o makakalimutan. Ang 12,000 minimum pension. Kahit na hindi ito mukhang malaki sa ekonomiya ngayon, kung saan patuloy na tumataas ang presyo at lahat ay tila mas mahal, ay kumakatawan pa rin sa meaningful improvement para sa maraming pensioners na dating tumatanggap ng mas mababa. Isipin ninyo, para sa isang pensioner na kumikita lang ng 6,000 or 7,000 bawat buwan, ang pagtaas sa 12,000 ay nangangahulugan na maaari nilang bumili ng mas magandang pagkain. Mabibili nila ang kanilang maintenance medications nang hindi na kailangang pumili sa pagitan ng pagkain at gamot, mabayaran nila ang kanilang utility bills nang walang stress at maaari pa silang magkaroon ng kaunting natitira para sa emergencies o maliliit na kasiyahan tulad ng pag-treat sa kanilang mga apo ng merienda o pagbili ng birthday gift para sa miyembro ng pamilya. Ang mga ito ay maaaring mukhang maliliit na bagay, pero para sa seniors na nabubuhay sa fixed incomes, ang mga quality of life improvements na ito ay napaka-significant at meaningful. Tumingin tayo sa hinaharap lampas sa February 2026. Mahalaga para sa mga pensioners na manatiling informed tungkol sa anumang announcements mula sa SSS at GSIS tungkol sa future increases sa pension amounts, mga pagbabago sa payment schedules, bagong requirements o procedures at karagdagang benefits na maaaring maging available.
Ang dalawang ahensya ay gumagawa ng efforts para pahusayin ang kanilang mga serbisyo kasama ang pagpapalawak ng kanilang online capabilities para mas maraming transactions ang magagawa mula sa bahay nang hindi kailangang bumisita sa physical offices. Pagpapabuti ng kanilang communication channels para mas informed ang mga members at pensioners at pag-streamline ng mga proseso para mabawasan ang waiting times at bureaucratic hassles. Bilang mga pensioners o miyembro ng pamilya ng pensioners, dapat nating samantalahin ang mga pagpapabuting ito sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano gamitin ang online services, pag-download ng mobile apps, pag-register para sa text alerts, at sa pangkalahatan ay manatiling konektado sa mga ahensyang ito through kung anong means ang pinaka-convenient para sa atin. Para sa mga miyembro ng pamilya na tumutulong sa mga elderly relatives na pamahalaan ang kanilang pension affairs. May ilang karagdagang bagay na dapat tandaan. Una, kung ang inyong elderly relative ay hindi makaka-claim ng kanilang pension personally dahil sa sakit, disability, o iba pang valid reasons, may provisions para sa authorized representatives na mag-claim sa kanilang ngalan. Pero, kailangan ito ng proper documentation kasama ang Special Power of Attorney medical certificates kung nag-claim ng illness or disability and valid ideas para sa pensioner at representative. Pangalawa, maging vigilant sa pagprotekta sa inyong elderly relatives mula sa scams at fraud dahil sa kasamaang palad. May mga walang konsensyang mga tao na tumatarget ng senior sa pamamagitan ng pagpapanggap na mula sa SSS o GSIS. Nanghihingi ng personal information, nananawagan ng bayad para sa processing fees na hindi naman talaga umiiral o nag-aalok ng fake services para makapag-increase ng pension amounts. Palaging i-verify ang anumang communication sa pamamagitan ng pagtawag sa official hotlines. Huwag magbigay ng personal information sa mga unsolicited callers o visitors at mag-ingat lalo sa pagbabahagi ng bank account information o PIN numbers. Ang pension system sa Pilipinas, kahit na mayroon itong challenges at mga lugar na kailangan ng improvement, ay kumakatawan sa mahalagang social safety net na umaasa ang milyon-milyong Pilipino. At ang February 2026 schedule na pinag-usapan natin ngayon ay isang buwan lamang sa patuloy na commitment na suportahan ang ating mga retires. Habang susulong tayo, magkakaroon pa ng mga diskusyon tungkol sa karagdagang pagtaas ng pension amounts, tungkol sa pagpapalawak ng coverage sa mas maraming workers, tungkol sa pagpapabuti ng sustainability ng pension funds, at tungkol sa pagsisiguro na ang sistema ay nananatiling responsive sa pangangailangan ng pensioners habang financially viable din para sa mga susunod na henerasyon. Ito ay mga komplikadong issue na nangangailangan ng pagbabalance ng compassion para sa ating seniors, kasama ang fiscal responsibility, pagbabalance ng current needs, kasama ang future obligations, at pagbabalance ng iba't ibang interests at perspectives mula sa iba't ibang stakeholders, kasama ang pensioners, active workers, government policymakers at financial experts. Ang pinakamahalaga ngayon habang naghahanda tayo para sa February 2026 ay alam ng bawat pensioner kung kailan asahan ang kanilang pensyon. Nauunawaan kung anong halaga ang dapat nilang tatanggapin. Alam kung ano ang gagawin kung may mga problema o delays, at nakakaramdam ng confident na ang sistema ay gumagana para sa kanila at hindi laban sa kanila. Ang specific dates na nabanggit natin ang impormasyon tungkol sa 12,000 minimum pension. Ang gabay tungkol sa payment methods at requirements, lahat ng ito ay dinisenyo para bigyan kayo ng kaalaman para makanavigate ninyo ng epektibo ang pension system at masiguro na makukuha ninyo kung ano ang kinita ninyo at kung saan kayo entitled. Tandaan na ang inyong pension ay hindi regalo o charity. Ito ay pera na nag-contribute kayo sa buong inyong working years. Ito ay benefit na kinita ninyo sa pamamagitan ng inyong paggawa at ng inyong contributions sa social security system at meron kayong karapatang matanggap ito ng buo sa tamang oras at walang hindi kailangang hirap or delay. Habang tinapos natin ang diskusyon na ito tungkol sa SSS at GSIS pension schedule para sa February 2026, nais kong hikayatin ang lahat ng nanonood na ibahagi ang impormasyong ito sa ibang seniors sa inyong komunidad, sa inyong mga miyembro ng pamilya na maaaring pensioners, sa inyong mga kapitbahay at kaibigan na umaasa sa mga pensyon na ito.
Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan at mas maraming tao ang nakakaintindi kung paano gumagana ang sistema, mas handa sila na protektahan ang kanilang mga karapatan at i-access ang kanilang mga benefits. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, kung may natutunan kayong bago o kung sa tingin ninyo ay makikinabang iba sa kaalamang ito, pakiusap na isaalang-alang na ibahagi ito sa kanila. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung mayroon kayong mga tanong o karanasan na gusto ninyong ibahagi at manatiling konektado para sa future updates tungkol sa pensions at iba pang benefits na relevant sa ating senior citizens at kanilang mga pamilya. Ang 12,000 minimum pension ay kumakatawan sa pag-unlad. Ito ay kumakatawan sa pagkilala sa mga hamon na kinakaharap ng seniors at ito ay kumakatawan sa ating collective commitment bilang isang lipunan na masiguro na ang mga nagbigay ng sobra sa kanilang working years ay mabubuhay ang kanilang retirement years na may dignidad, seguridad at kapayapaan ng isip. Markahan ang inyong mga kalendaryo para sa February pension dates base sa inyong SSS o GSIS number. Ihanda ang inyong requirements. I-check ang inyong payment methods at ito na nga para sa maayos at stress-free pension release para sa lahat ngayong darating na February 2026 at lampas pa dito. Share artifacts, download all pension video script document MD,